So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So na-miss ko po kayo kasi matagal tayo o medyo matagal tayo hindi nakagawa ng video. So medyo marami lang akong tinapos inuna dito sa bahay. Pero ngayon, eto ulit tayo going back sa pagbibigay ng advice para sa inyo. So at this moment of time mga kamamay, pag-uusapan natin is mga sign o palatandaan na kailangan mo nang bumitaw sa isang relasyon. Ayan, so sa dami na nagtatanong, sa dami ng gustong gawa ko ng video tong topic na to, ito na po yung pinakahihintay nyo mga kamamay. So ito na nga po at ginawang ko ng sign o palatandaan na kailangan mo nang bumitaw sa isang relasyon. Kasi ang dami ritong mga subscribers natin, especially yung mga girls, na hindi alam kung ano ba yung mga bagay na kailangan niya munang makita. Okay? Bago siya bumitaw, bago siya sumuko sa isang relasyon. Well, sana mga kamamay, dito sa aking gagawin na to, ni isa o as in kahit isa man lamang is narito para mapatunayan natin na hindi ka na masaya o kailangan mo nang i-give up ang relasyon nyo. Okay? So mga kamamay, if ever na gusto mo yung ganito klase ng love advice, ganito klase ng video, don't forget to click the subscribe button and notification bell para po maging updated kayo sa mga love advices and videos na gagawin ko pa para sa inyo. Sigurado ako, mag-i-enjoy kayo at baka kapulutan nyo ito ng aral sa inyong buhay, pag-ibig. So kung napag-subscribe na kayo, huwag natin masyadong patagalin, simulan na po natin ang ating topic na to. So ano nga ba yung mga signs na kailangan mong makita o mga palatandaan na kailangan mo na talagang bumitaw sa isang relasyon? So number 1, kapag harap-harapan ka ng niloloko at nagsisinungaling, okay, mga kamamay, kailangan medyo talasan ninyo o maging sensitive kayo sa mga nangyayari sa inyong relasyon. Kapag kayo ay nakaramdam ng hindi komportable, ibig sabihin, para siyang nagtatago o parang nagkakaroon kayo ng kutob na may something sa ganitong tao kasi nagbibigay siya ng oras dito, lagi niya kinakausap yung isang tao na yon, parang siya lang yung bukod tanging binibigyan niya ng oras, chinachat niya, tinetext niya, tinatawagan siya or nagkakausap sila, minsan nagkikita pa. Pagka nagduda kang ganyan, so wag mong babaliwalain yon. Kasi yung instinct, oo, yung mga babae may instinct din, tayong mga lalaki meron din. So minsan wag niyong baliwalain. So madaling sabi, pag nakaramdam kayo, yung instinct ninyo, sundan niyo yon. Okay? Kung meron kayong nafe-feel na parang okay, pinag-aaksayahan ng oras ang inyong partner, ang inyong jowa, ang inyong asawa, make time, okay? Make time and take time. Okay, nasiguraduhin ito. Kasi sa pagiging komportable natin, minsan talaga, dyan tayo naluloko, dyan tayo naiisahan. Kaya mga girls, especially mga girls, kailangan nyo pong maging, masunurin sa inyong nararamdaman. Kung kayo, kumukutob kayo na parang may something talaga, okay, take time na inyo pong sundin ang puso ninyo, alamin po ninyo. Kasi kapag harap-harapan ka ng niloloko ng isang tao, harap-harapan na siya nagsisinungaling. Kung dati-rati naman nagkukwento-kwento pa siya ng kanyang araw, okay, nangyari sa kanyang trabaho, nangyari sa kanyang pinuntahan, ngayon, hindi na siya nagkukwento sa iyo. Bakit? Meron na siyang ibang pinagkukwentuhan. At the same thing, kung tatanungin mo man siya, okay, magkukwento siya pero hindi na totoo. Nagsisinungaling na siya sa'yo. Okay, sasabihin niya, dito lang kami pumunta, dito lang sila pumunta, pero ang totoo, meron siyang pinuntahang iba. Nagsisinungaling na siya kung dati-rate, binibigyan ka pa niya ng panahon para kausapin, pero bakit ganon? Pag natulog kayo, wala na, diretso tulog na, hindi na kayo nakakapag-endorsean, hindi na kayo nakakapag-usap, nakakapagkwentuhan, hindi na siya nagsishare ng problema sa'yo, hindi na siya nagsishare ng mga masasayang nangyari sa kanyang araw. Well, kapag ganyan mga kamamay, para sa akin, it's time to give up. At the same thing, kapag harap-harapan ka ng niloloko. Okay? So kapag niloloko ka na, nakikita mo na may iba siyang kachat. Nagsasabi na sila ng I love you, I miss you, kailan ulit tayo magkikita. Well, kapag ganyan mga kamamay, para sa akin, nahahati na yung pag-ibig niya. Baka nga mas mamaya, mas matimbang pa yung pagmamahal niya sa ibang tao or sa ibang babae or sa ibang lalaki. Kapag ganyan mga kamamay, gumib up ka na. Baka kasi mamaya sa pagsuko mo, dyan yung makita ang halaga mo.
Okay? So sabihin mo sa kanya kung ano yung mga bagay na ikino-concern mo sa kanya, ano yung mga bagay na nakapagpapasama ng loob sa iyo, ano yung mga bagay na paulit-ulit na nasasaktan ka at hindi mo kaya nakipaghiwalay ka. So kapag ganyan mga kamamay, may isip ng isang lalaki yung halaga mo. May isip ng isang lalaki na ang dami palang sinasakripisyo mo sa inyong relasyon, lagi mo siyang iniisip. Okay, para ngayon ma-realize niya, okay, na po pwede ka palang mawala kapag pinagpatuloy niya yung kanyang ginagawa. At sa pagkakataong yan mga kamamay, kapag nakipaghiwalay ka at hindi mo na kinaya yung mga nangyayari, huwag kang magpaparamdam, huwag kang maghahabol, hayaan mo siya ang mag-isip. Possible, bumalik yan sa'yo, possible magbago yan. Pero sa ngayon, ang topic natin is palatandaan kung kailangan ka na bumitaw. Yun nga ang number 1 tips ko sa inyo. Kapag harap-harapan kang niloloko at nagsisinungaling na siya sa iyo. So number 2, kapag masyado na siyang hindi nagparamdam at halos umabot na to ng taon, kapag ganyan mga kamamay, wala na talaga siyang pakialam sa iyo. Wala na talaga yung pagmamahal. Sa madaling sabi, natulog na yung puso niya para sa iyo. O sa madaling sabi, na wala na talaga yung pag-asa dyan, nakita niya na to sa ibang babae, sa ibang lalaki, sa ibang tao. Kapag ganyan mga kamamay, huwag ka nang maghintay. Kung LDR kayo, kailangan updated siya sa iyo. Hindi po pwede na wala kayong contact. Hindi po pwedeng sinabi mo lang ngayon or sinabi niya lang na hindi kayo iiwan, na kahit wala siyang contact, wala na siyang message sa iyo, kayo pa rin, mahirap yon. Ang totoong nagmamahal, araw-araw nagpaparamdam, araw-araw nagsasabi, araw-araw tinatawagan ka para i-update, para hindi mawala at mabawasan yung pagmamahal mo sa kanya. Pero kung umabot na ng taon, umabot na ng ilang dekada, huwag mo nang asahang pambabalik yan. Kailangan mo nang makipaghiwalay, baka mamaya may pamilya na yung hinihintay mo, tapos ikaw naghihintay pa rin hanggang ngayon sa wala. Kaya maganda, kung gusto ka ng lalaki, ng babae, kailangan araw-araw pinararamdam, malayo man o malapit, kailangan ginagawa niya ng paraan para iparamdam sa iyo na talagang kailangan kanya. Pero kung sa tingin mo wala na siyang paramdam sa iyo, wala na siyang message, wala na siyang ginagawang effort sa inyo, it's time na mag-give up ka na, humanap ka na ng iba or something na i-let go mo na yung tao na yan. Okay, yun yung number 2 tips ko sa inyo kapag masyado na siyang hindi nagparamdam ng matagal. Alright? So number 3, kapag hindi na siya nag-e-effort sa relasyon ninyo. Ayan mga kamamaya, mahalaga po ang effort sa inyong relasyon, especially kung babae ka. Kailangan nakakaramdam ka, na-feel mo na palaging nag-e-effort everyday yung isang lalaki. Paano? Ano example ng effort na sinasabi? Kahit malayo ang bahay nyo, sa bahay nila, ginagawa pa rin niyang puntahan ka at iparamdam sa iyo na hindi dahilan ang long distance o ang layo ng bahay nyo sa kanila kung naaabot naman ito ng transportasyon. Kapag ganyan ng isang lalaki, pinararamdam niya na posible ang mga imposible at ginagawa niyo ng paraan para iparamdam sa iyo yon, ibig sabihin, okay yon. Pero kung hindi na siya nag-e-effort, malapit lang ang bahay niyo, 1 kilometro lang, pero ang dami niyang dahilan, sign yan na hindi ka na priority ng isang tao. Sign yan na hindi na ikaw yung kailangan ng tao. Umiiwas na siya sa mga gusto mo, umiiwas na siya sa mga hinihiling mo, yung mga effort niya dati nababawasan. Paano pa ba sinasabing nawawalan na ng effort ang isang relasyon? Hindi na siya sumasagot sa tawag mo. Umiiwas na siya sa communication ninyo. Kapag gumagala kayo, ang dami niyang dahilan. Ang dami niyang sinasabi sa iyo. Which is dati naman kapag niyayaya mo siya lumabas, lagi siyang umuoo. Kapag sumisimba, lagi siyang umuoo at hindi pumapaltos. Pero bakit ngayon? Ang hirap niya nang hanapan ng oras. Ang hirap niya nang kumbinsihin. Hindi siya nag-e-effort Wala na yung romantic, wala na yung effort na tinatawag, yung tipong kahit umuulan, handa siyang mabasa ng ulan, makasama ka lamang. Diba? So kapag ganyan mga kamamayang isang lalaki, hindi na siya nag-e-effort sa inyong relasyon, sign yan na hindi na ikaw ang priority niya, baka nga sign na hindi ka na mahal ng isang lalaki. Kaya kung ganyan ang isang lalaki, it's time to give up at umayaw ka na, sumuko ka na sa isang relasyon. Okay? So next, kapag madalas ka nang pinagbubuhatan ng kamay, okay mga girls, sinasabi ko to sa inyo, kapag sinasaktan ka ng pisikal, sinasampal-sampal ka na, sinusuntok-suntok, sinisipa-sipa ka na,
Pinapaso ka na ng plancha pag paminsan-minsan kapag hindi ka nakagawa ng ayos, ng maganda. Kapag ganyan mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, hindi yan pagmamahal. Okay? Hindi yan concern. Walang respeto ang lalaki sa iyo kapag ganyan. Ang isang lalaking totoong nagmamahal, hindi kanya magagawang lapatan ng kamay, lapatan ng pananakit, mga pera na lang kung ikaw ay may magawang mabigat na bagay sa kanya. Pero kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawa sa relasyon ninyo at talagang pagmamahal lang ang iniaalay mo sa kanya, pero patuloy ko pa rin sinasaktan, patuloy ko pa rin pinagbubuhatan ng kamay, mga kamamay, mag-isip kayo, mahirap yung ganyan. Baka mamaya, pag nagalit yan, di ba? Kung ano magawa niyan sa inyo. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, piliin nyo yung lalaking kaya kayong respeto sa mga bagay na deserve ninyo. Okay, yan yung number 4 tips ko sa inyo. Kapag ka pinagbubuhatan na kayo ng kamay, it's time to give up. And lastly, number 5, pinakamahalaga sa lahat ng tips natin. So, kailangan mong sumuko kung mas matimbang na ang sakit kesa sa saya. Ayan. Ito yung madalas Ito yung madalas na pinag-iisipan, pinagtatalunan ng isip at puso ng isang babae. Kailan ba talaga ako bibitaw? Kailan ba talaga ako susuko? Ito po talaga yung napakagandang dahilan. Kapag matimbang na ang sakit kesa sa saya. Kapag ganyan, lumadalas na yung sakit, yung tampuhan, yung lungkot kesa sa saya. Kung dati-rati, masaya pa yung relasyon ninyo, palagi kayong tawa ng tawa, halos parang kulang ang maghapon pag magkasama kayo at nag-i-enjoy kayo, lagi kayong masaya. Pero ngayon, dumadalas na ang awayan, dumadalas na ang pagluha, dumadalas na ang pagiging malungkot ninyong dalawa. Nakakapanghinayang yon. Kapag ganyan, huwag nyo nang ipilit ang inyong relasyon. Kasi parehas lang kayong masasaktan. Parehas nyo lang ipinipilit ang sarili nyo sa isang relasyon na hindi naman masaya. Sabihin ng iba, sa una lang masaya. Sabihin ng iba, sa una lamang nag-i-enjoy. Well, oo, totoo yan. Kung hindi nyo kayang i-enjoy ang bawat isa, talagang sa una lang masaya. Pero kung pinipili nyo pa rin na mag-stay kahit matimbang na ang sakit kaysa sa saya, well, mahihirapan lang kayo sa inyong relasyon habang buhay kayong ganyan. Magpapaikot-ikot lamang kung hindi magbabago ang bawat isa sa inyo at hindi nyo pipiliing maging masaya sa piling ng bawat isa, talagang mahihirapan kayo pareho. Kaya para sa akin, isa yung sign at pinakamahalagang sign na kailangan na bumitaw sa isang relasyon. Kapag mas marami na yung time ng tampuhan, marami na yung time ng hindi masasayang moment sa bawat isa kaysa sa saya. So yun yung pinakamatibay na sign na kailangan nang bumitaw sa isang relasyon. So paano mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang mga bagay and tips na to, palatandaan na to, para sa ganon, makapag-move on ka na at makahanap ka ng bagong lalaki o babae na makapagpapasaya sa'yo na hindi kayang gawin yung mga dinanas mo sa ex-boyfriend mo. Okay? So mga kamamay, if ever na gustuhan mo yung ganitong klase ng love advice, huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button and notification bell para lagi kang maging updated sa lahat ng mga love advice at video pa na gagawin ko para sa inyo. Sigurado ako mga kamamay, makaka-adapt kayo, kakapulutan nyo ng aral ang bawat video yung ginagawa ko para sa inyo. Paano mga kamamay, hanggang sa muli, see you for our next vlog. Paalam!